Kapatid, lalo na po dyan sa Iglesia po ng Kaunlaran, tayo po ay magsisimula sa ating pagsamba sa ating Diyos. Bago po tayo magsimulang magbulay ng kanyang salita, sambahin po natin siya sa isang awit na ating sabayan. Ay, ipahayag po natin yung ating pagsamba sa Diyos. Sumabay tayo sa ating pag-awit na aking patutugtugin. Ipahayag natin yung ating damdamin ng pagsamba sa ating Diyos. Sabayan po natin ito, ang umawit po tayo sa Panginoon.
Muli isang magandang umaga sa lahat at napakaganda ng mensahe ng awit na ating inawit. Kaya tayo narito because we belong to God. At marapat mahiyag natin sa Diyos yung pagsamba kung sino tayo na nagmumula sa ating Diyos. Purihin po ang ating Diyos. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito, ang isinulat sa Aklat ng Awit o sa Psalm 67 sa verse 1 hanggang 7. Ito ay 7 talata. Babasahin ko lamang po yung verse 7. Then magpapatuloy po tayo. Ang sabi po ng verse 7 sa Psalm 67 verse 7, "My God bless us still, so that all the ends of the earth will fear Him." Sa Tagalog po, magpatuloy na ang iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Purihin po ang kanyang salita. Manalangin po tayo lahat. Aming Ama at aming Diyos na may likha ng langit at lupa, may akda ng aming buhay, nagdurugtong ng aming lakas, kalusugan, patuloy na nagsusustain ng lahat ng aming kailangan. Salamat sa isang magandang umaga. Salamat sa panibagong pag-asa. Salamat sa pribileyo na kami makasamba sa iyo. Purihin ka, dakilang Diyos, walatiin ka. Marapat kang maitanghal, maiparangal, at mahayag ang iyong kaluwalhatian sa buhay ng bawat sa amin. Sa aming panahon ng pagsambang ito, mawanhati ka. Marapat kang sambahin. Tunay Panginoon, dakila ka. Dakila ka, aming Diyos. Ang dalangin namin kung meron ka pang nakikita ang pagkukulang sa puso ng bawat isa sa amin, ansamo namin sa iyo, dakilang Diyos. Patawarin mo po kami. Linisin mo kami upang kami patuloy na maging karapat-dapat sa iyo. At lubos na maibigay po namin yung pinakamataas na pagsamba para sa iyo, dakilang Diyos. Salamat, dakilang Diyos. Salamat sa malayang pagsamba. Salamat sa samahan mo po kami sa aming pagbubulay. Ikaw ang magtuturo sa amin. Ikaw ang mangangasiwa sa amin. Salamat, dakilang Diyos. Papahintulutan mo kami na ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan. Sa aming pagsambang ito, hindi ang sino man. Kung hindi ikaw, dakilang Diyos, ang makita namin, ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig, ang iyong mayamang pagpapala. Maraming pong salamat. Sasamahan mo po kami. Purihin, dakilang Diyos, ang iyong pangalan. Purihin, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samo, papuri, pasasalamat, at pananampalataya sa banal na pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen and amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Salamat po sa nabiyaya at mapagpalang
buhay na ating tinatamo. Maaari yung iba ay medyo nalulungkot pa dahil extension yung ating enhanced community. Sabihin natin yung quarantine na yan dinagdagan lang yung salita na modified. Pero ang totoo, quarantine pa rin tayong lahat. Pero salamat sa Diyos. Nagsimula kami na-lockdown. Ang tatandaan ko ay March 16. Anong buwan na po ngayon? May 17. Pero by God's grace, ito pa rin tayong lahat na nanatili, tagday ating buhay at kalakasan. Pero tingnan natin ang sitwasyon ng mundo. Nakakalungkot po. Grabe ang kalagayan ng mundo kasama tayo dito. At dapat matuto tayong lahat sa kalagayan ng ating mundo. Makikita natin ang iba't ibang pangyayari sa buong mundo. Doon natin matutunan kung paano natin nararanasan ang biyaya ng Diyos sa buhay natin lahat. Iba-iba talaga ang sitwasyon. Ang malungkot dito sa ating bansa, meron tayong COVID-19, merong nagdaang bagyo, meron pang kinakaharap ang ating gobyerno ng problema sa politika. Alam naman natin lahat ang problema ng Channel 2. Huwag tayo makisabay sa kanila. Pabayaan natin ang gobyerno, alam nila ang batas. Ang mahalaga, manalangin tayo, samahan tayo ng Diyos, ang ating bansa. Maayos ang lahat ng ito. Pero nakakalungkot kung nasusubaybayan niyo po ang mga balita sa ating bansa at sa ibang bansa. Grabe po. Milyones ang meron pong epekto ng COVID-19 at sa ibang bansa at iba't ibang problema. At sa ngayon, ang China, nag-second wave sila ng COVID-19. Kala natin okay na sila. At ito yung katotohanan sa kalagayan po ng ating buhay. Pinatutunayan lang po, hindi kayang kontrolin ang itong COVID-19. Pero, tanging Diyos ang may kakayahan dito dahil sa God is in control. Kaya salamat sa Diyos. If God is in control, what we need to do is to connect ourselves to God para maranasan natin yung free from COVID-19 at yung mga iba't ibang usapan sa ating gobyerno, sa ating bansa. Kaya sa umaga ito, dito sa 7 talatang ito, ang sitwasyon dahil kasi ng maraming tao sa Pilipinas ngayon, ang tinitignan ang sitwasyon nila sa buhay, ang sitwasyon ng gobyerno, pero hindi nabibigyan pansin yung Diyos na nangangasiwa sa atin, sa buhay natin ito. Sinasabi natin kontrol ng Diyos ang lahat ng bagay, pero halos hindi tayo nakapagbibigay ng panahon sa Diyos. Sunday is for God, is not for us. Ulitin ko po, Sunday is for God. It's not for us. Sabi ng iba, ang pagsamba, sabi ng mga Seventh-day Adventist, Sabado. Di natin iko-contest yun. Kung Sabado, Saturday is for God. Pero ang totoo, inaagaw natin yung para sa Diyos. Yes, libre tayo, hindi tayo nagkakasakit, pero ang totoo, nahihirapan pa rin tayo. Pero dapat hindi natin ito nararanasan. Kaya, sa umagang ito, ang pag-uusapan natin, binigyan ko po ng topic, Worship God in Times of Crisis. Kung mahirap, hindi po mahirap ito, madali lang po ito. Marahil sasabihin natin, sarado naman ang simbahan Alam naman ng Diyos, mandelikadong lumabas, at baka mahahawa tayo at mahuli tayo. Mapagalitan ng pulis o ng tanod. Kaya, wala lang. Pero natutuwa tayo, dapat maunawa natin, kaya pala mayroong internet, may wifi, pinahintulutan ng Diyos ma-develop itong bagay na ito, sa kabila ng krisis, magawa pa rin natin sambahin ang Diyos. Alam niyo, nakakatuwa,
Alam ng tao, lahat ng mananampalataya na mayroong pagsamba sa live stream. Ang ginagawa ng iba, yes, sabi sumasamba, pero ang totoo, may oras ng pagsamba, alam ng bawat isa, pero nire-replay. Hindi ka nakasamba pagka nire-replay mo. Ang totoong pagsamba, ihanda mo talaga ang sarili mo sa Diyos. Worship is a everyday life sa buhay natin lahat. Araw-araw. Pero yung iba yung linggo, o sabihin kung anong araw ng pagsamba, ang sabihin natin sa Arab country, sa mga Muslim, Friday. Sa mga Sabadista, Sabado. Ang tanong hinandal ba natin ang ating sarili sa pagsamba? I-replay natin yung nakikita natin sa FB, nakasamba ka kaya? Pinanood mo lang, pinakinggan mo lang. Ang pagsamba, yourself is presence in God's. Nandun ka dapat sa presensya ng Diyos, ang pagsamba. Kaya sa umagang ito ang pag-uusapan natin. Sa umagang ito. Ayon sa talata kailangan natin talaga. Ang sabi sa talata, magpatuloy na wang iyong pagpapala para igalang ang buong bansa. Ibig sabihin ng pagsamba ay may paggalang. Inihanda natin sarili natin, hindi lamang yung oras, yung ating ang buong pagkatao natin. Kaya sa pagsamba, ito po ang pag-uusapan natin. Ang Psalm 67 sa verse 1 hanggang 7, ito po ang tawag dito ay universal blessing and hope. Pag tinignan po natin ito at pinag-aralan ang buong chapter na ito ng Psalm 67. Ang tawag sa akin pong pag-aaral at tinignan ko po yung aking mga supporting books. Ito po ay universal blessing and hope. Pag sinabi pong universal, sa pangkalahatan. To experience blessing in times of crisis. Tinuturo po ng talata, ang 7 talata, at ito po ang pag-uusapan natin. To worship God in times of crisis. Sisikapin ko po maging mabilis. Ang una po, in worshiping God in times of crisis, we need thanks God in any situation. Kailangan natin pasalamatan ng Diyos sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Yes, nahirapan tayo ngayon. Hindi tayo makalabas. O sabihin natin, kulang na talaga yung ating pangailangan sa buhay. Pero napakasarap intindihin po ang mga talata. Ang sabi po dito sa verse 1 and 2. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Pansinin niyo po, ito'y prayer. Kakaiba ang prayer na ito. At sa verse na ito, ang panalangin nila para maparangalan ang Diyos. Ito'y kapahayagan ng isang pagpapasalamat sa Diyos. Ibig sabihin yung sulat na ito, kahabagan sa Diyos, yung kawaan. Merong isang sitwasyong naganap sa kanila. Pero sa kabila nun, nakikita natin, ipinapahayag nila yung pagpapasalamat sa Diyos. At ito ang dapat nating matutunan sa buhay, ang magpasalamat sa Diyos sa kabila ng... Kasi po ang problema po ng tao, lalo na dito sa Pilipinas, punong-puno ng reklamo. Binigyan ng bigas, sasabihin hindi maganda. Binigyan ka na, nagreklamo ka pa. Para lang yan mga Israel Pag binag-aralan niyo po ang Israel, punong-puno ng reklamo. Mormonin, ganito rin ang mga Pilipino kahit mananampalataya. Kung ano lang ibigay, dapat masiyahan tayo at magpasalamat tayo sa Diyos sa buhay natin ito. Pansinin niyo po yung talatang verse 1 na ito. Pag binasa po natin sa English, sinulat ko po sa Wikang Banyaga, sa NIV, sabi, May God be gracious to us and make His
face shine on you. Ang talatang ito ay benediksyong inutos ng Diyos kay Moises para sa mga namanata o nangako sa Diyos. At ito ang basbas na tinatawag sa Biblia sa panahon ni Moises. At ang binasbasan nito, ang tawag sa kanila ay Nazareno, Nazarene. Ito po ay nasulat sa aklat ng Numbers, o sa Book of Numbers, chapter 26, sa verse 24, hanggang Numbers chapter 6, verse 24 hanggang 26. Diyan po nakasulat siya. At ito'y pagpapala ng Diyos. At masanay na talaga tayong dapat nagpapasalamat kahit ano pa ang kalagayan sa buhay. Yung namanata sa Diyos, yung Nazaret, katulad na sanay tayo, merong Nazareno. Pero sa Biblia, nagpapaahit ng buhok, nangangako sa harap ng Diyos, maglilingkod. Ibig sabihin, nung mangako ang tao sa Diyos na siya lang ang kanyang mamahalin, sasambahin, ito po yung benediction ng Diyos. May God be gracious to us and make His face shine on us. Pero sa Numbers chapter 6, singular po yan. May God gracious to you and make His face shines on you. Ito very general po ito eh. Kasi nga po ito'y prayer para sa bansang Israel. Pero sa Book of Numbers, ito ay personal na pagpapala ng Diyos. Ibig sabihin, in any situation ng ating buhay, matutuhan natin sumamba sa Diyos. Crisis na mayroong dumadating sa buhay natin. Pansinin niyo po ang prayer ng Panginoong Hesus. Nung siya po'y nangara, nakita niya yung mga tao, gabi na, uuwi na. Mapapagod sila, magugutom sila sa kanilang pag-uwi. Yan tinawag ng Panginoong Hesus yung kanyang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, huwag natin silang pauwi hanggang di kumakain. Paupuhin sila. Ayusin sila ng 5-5. Pakanin natin sila. Sabi ng mga alagad, Panginoon, wala tayo ditong pagkain, wala tayong perang pambili. Naganap sila ng mayroong dalang baon. At lumapit ang isang bata at sinabi, meron po ako ditong 5 tinapay at 2 isda. Kinuha ng Panginoon. At inayos ng mga alagad. Kukunti lang yon, 5-5, 100. Ang bilang nila, 5,000. Crisis po yon. Pero nung kinuha ng Panginoong Hesus yung tinapay sa Luke chapter 9 sa verse 16, sabi po ng talata, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay, 2 isda, tumingin, nagpasalamat sa Diyos. Ang in times of crisis, nagpasalamat ang ating Panginoong Hesus at pinaghati-hati niya ang tinapay at isda at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi. Napakasarap isipin. Ang senaryong ito ay pananalangin sa tinapay. Dapat makita natin yung kaisang ginawa ng Panginoong Hesus. Inayos sa mga tao, 5-5 sa 100. Then, inayos sa mga tao, nakita ng 5 tinapay. Grabe naman ito, no? 2 isda, kakasa sa 5,000. Ang simple sa panahon ng crisis, matutuhan natin magpasalamat sa Diyos. Mararanasan natin ang pagpapala ng Diyos. Anong senaryo sa panahon natin ngayon? At noon ang tao gutom, napapagod. Ang tao ngayon ay pagod sa paghahanap ng pangangailangan. Gutom at hirap na hirap. At nagtatago sa sakit ng virus. Ang simpleng pwede natin gawin, magpasalamat tayo sa Diyos sa panahong ito ng crisis. Ipahayag natin ang ating pagsamba sa ating Diyos na may likha ng langit at lupa. Sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, sa pamatnubay ng banal na Espiritu. Ang sabi po ng unang Tesalonica, pangkat na 5 sa bilang na 18, 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
Ibig sabihin po ng talata, napakasimple. Ano man ang kalagayan sa buhay, ipagpasalamat natin sa Diyos. Ano man pagkakataon, nahihirapan, nabibigatan, ipagpasalamat natin sa Diyos sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa ating mga nakipag-isa sa ating Panginoon Kristo. Pag ginawa natin ito, ay kapahayagan ng pagsamba sa ating Diyos. At napakahalaga ng pagpapasalamat. Iwasan natin ang pagrereklamo sa buhay natin ito. Nahirapan ka na? Sabihin mo lang sa Panginoon, Panginoon, salamat sa buhay na ito. Ito lang ang dapat natin sabihin sa Diyos. At naniniwala po ako, sapat ang biyaya ng Diyos sa buhay natin lahat. Ano man ang sitwasyon na meron tayo ngayon. If we do our part to God, God will do His part to us. Lagi natin tatandaan yan. Ang sabi po sa Efeso, chapter 5, verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ito pong Efesong ito ay utos. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay. Nahirapan, natutuwa, nasisiya, nagagala. Dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ang sakit ng Pilipino, pag may blessing, salamat. Pag may problema, umiiyak. Ang turo po ng Biblia, lagi tayong magpasalamat sa Diyos, sa ating Amang nasa langit, sa lahat ng bagay. Pag ginawa natin ito, na pararangalan ng Ama, at kung makikita ng taong bayan, ng mundo, magpapasalamat din sila sa Diyos na ating sinasamba. Ang talatang 1 at 2, na ginawa natin ito, ma-experience po natin yung talagang tayo dito sa lupa, yung pagliligtas ng Diyos sa buhay natin ito. Ako, naiyak ako sa Diyos eh. Aga kong gumising, binuksan ko yung pinto. Nagulat po ako 3 ampalaya, ang gaganda. Hindi ko alam kung sino nagbigay. Merong sili. Simple lang. Basta't nakita ng Diyos sa puso natin lahat. Ipagpasalamat ang lahat ng bagay ng pangyayari sa buhay. God will bless us. Ngayon ko lang na-experience ito. Pagbukas ko ng pinto, pagbukas ng gate, pintuan namin, may nakasabit na 3 ampalaya. Ang ganda, ang lalaki. Bagamat 3, yung isa hindi ko kayang ubusin eh. Ang laki at napakaganda, sariwa. Ito'y kapahayagan. Basta't ipagpasalamat natin lahat. Ipagpasalamat natin lahat ang anumang nating nararanasan sa pagkakataong ito. Always give thanks to God even in the times of crisis. And God will do His part to us. Just give thanks to Him. Diyan po sinasabi ng verse 1 at verse 2. Yan po sa magandang matutunan natin sa pagsamba na itinuturo ng Psalm 67. Ikalawa po, need to be contented in what we have. Matutunan natin masiyahan kung ano yung meron tayo sa buhay natin. Alam niyo po, ito po ang nakakalungkot. Nung malaman COVID natin, maraming natutuwa, masaya, pero nung dumating ito, anong maririnig natin salita? Ano ba yan? Isang buwan na akong hirap na hirap. Bakit ganito? Napakaraming tanong, maraming salitang lumalabas sa bibig na hindi maganda. Pero sinasabi natin tayong Kristiyano. Ang sabi po ng talata sa verse 3 hanggang 5, purihin ka nawa ng lahat ng tao. Kasama tayong lahat doon. Purihin sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha pagkat matuwid kang humatod sa madla. Ikaw ang patnubay sa lahat ng bansa.
Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Imagine niyo, paulit-ulit, pabalik-balik yung salitang purihin ang Diyos sa lahat ng dako. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa lahat ng bansa. Hinahanap ng Diyos sa iyo, sa akin, sa atin lahat. In any situation in life, must be contented in what we have. Sa panahon ngayon, mula sa verse na ito, kapahayagan, ang ipinakikita, masiyahan tayo. Yung paulit na purihin siya sa anumang kalagayan, masiyahan tayo sa buhay natin ito. Ako'y nalulungkot pagka nakatanggap ka ng blessing, na ba yan, ito lang ba? Problema yan. Hindi dapat ito lang. Dapat salamat. Salamat. Dapat laging salamat. Sa verse na ito, kapahayagan po talaga ng kasiyahan sa kalagayan na ito. Paulit-ulit na sinabi ng Diyos ito sa talatang ito. At marapat mahayag sa ating buhay sa kabila ng krisis na gaganap sa atin ito. Hindi yung bakit, yung salitang bakit. Nagugutom ka na ba? Nahirapan ka na ba? Anong naiisip mo sa buhay? Dapat matutuhan tayong masiyahan sa kalagayan ng ating buhay. Ano man sitwasyon natin lahat. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 4 sa verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tunong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ng maghikahos, naranasan ko na rin managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan. Ang sarap, no? Sinabi ni Pablo, natutunan niya na daw masiyahan. Natutunan niya magutom, masiyahan, mabusog. Sana itong magandang makita natin lahat sa buhay natin. Sa pinahayag na ito ni Pablo, sabi niya dito, hindi ko sinasabing ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Kasi si Pablo, pastor sa Efeso, katuwang niya si Timoteo, pastor siya sa Roma, yung bawat pinagmisyonan niya. Pero hindi siya nakakatanggap ng tulong. Dito, sa ito pero sabi dito, natutunan ko ng natutuhan ka ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Pagod. Naranasan ko maghikahos, naranasan ko na rin managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan, anuman ang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o maghirap. Ibig sabihin, kung nagawa ni Pablo ito na katulad nating isang tao, kaya nating matutunan ang masiyahan. Kung ano yung meron tayo. Sabi niya, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan. Naku, ano ba itong sikretong ito? Diba, sabi ni Pablo, tayo bilang isang Kristiyano, sa ating pagsamba, matutunan nating sambahin ng Diyos sa panahon ng krisis. Paano? Masiyahan tayo kung ano yung meron tayo. Sa harapan ng Diyos. Sa harapan po ng Diyos. Paano ito ang sinasabi ni Pablo? Ang sabi niya po dito, sa 1 Timothy chapter 6, sa verse 7 hanggang 8, kung sa bagay malaki nga ang pakinabang sa reliyong, kung ang tayo marunong masiyahan, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan, wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Sabi ni Pablo, malaki daw ang pakinabang sa reliyon kung tayo marunong masiyahan. Ibig sabihin, kahit religious ka, samba ka ng samba, basa ka ng Biblia, dalangin ka ng dalangin, pero kung di ka marunong masiyahan sa buhay mo, talaga ang ginagawa natin lahat. Ang kasiyahan sa buhay, everyday ma-experience mo ang Diyos. Hindi yung bagay na kung ano yung meron tayo dito sa lupa. Kung ang Diyos ang ating kasiyahan, magagawa natin purihin ang Diyos kahit may krisis sa buhay. Nang walang anumang reklamo,
ng anumang salita higit na hindi makapagbibigay kasiyahan sa Diyos, kundi talagang mararanasan natin ang pagpapala sa Diyos, mararanasan natin ang lubos na kagalakan sa buhay sa panahon ng crisis sa mundong ito, sa ating bansa. Kaya napakasarap isipin, ang pagsamba sa panahon ng crisis, be contented what we have. Masiyahan tayo. Nakakalungkot, ito po yung problema ng napakaraming tao. Totoo, talaga napakahirap mag-adjust. Dati, laging nasa Jollibee. Laging iba yung pagkain sa umaga, iba yung pagkain sa gabi. Iba yung sa tanghali, iba pa yung sa gabi. Okay lang yon, pero iba ngayon. Pero dapat masiyahan tayo. Huwag tayong mainggit sa mga maraming pera, sa mayayaman. Apektado rin sila. At di tayo dapat magalit sa Diyos kung ito lang ang kinakain natin. Magalit tayo sa Diyos kung ang kinakain natin hindi nakakabusog. Kung yung kinakain lang ng mayaman ang nakakabusog. Kung yung kinakain natin walang bitamina, kaysa dun sa kinakain ng may pera o mayayaman. Ang totoo, masasarap ang pagkain ng mahirap, puno ng bitamina. Pero ang problema lang sa tao, puno ng reklamo. Tandaan natin, mapalad tayo. Mapalad po tayo. Huwag tayo magalit sa Diyos kung ano yung meron tayo. Dahil alam ng Diyos kung ano yung kakayanan natin pare-pareho. Katulad ng sinabi ko, huwag tayo magalit sa Diyos kung itong kinakain natin. Kung ang kinakain mo, kinakain ko, hindi nakakabusog at walang bitamina, magreklamo ko sa Diyos. Lahat ng pagkain ay tulong sa atin ng Diyos. Kaya bilang magkakapatid, bilang isang nagkahayag na mananampalataya, masayahan tayo dito sa sitwasyong ito. Ipahayag sa pagsamba sa ating Diyos sa umagang ito. Nananampalataya po ako. Ang sitwasyon ng mundo, isang uri ng aral ng Diyos sa bawat isa sa atin na matutunan nating masiyahan sa buhay nating ito. Ako natutuwa ako kagabi dahil family namin Clan ng Soriano, sa aming magkakapatid. Meron kaming devotion. Anong nakita namin nagmagandang ginawa ng Diyos? Na-establish ang pamilya. Nagkausap, nagkakwentuhan, mga nanay, tatay, mag-asawa, magkakapatid. Therefore, mayroong magandang pangyayari pa rin sa pamilya na dapat ipagpasalamat ng bawat isa. Kaya dapat masiyahan tayo kung ano yung meron tayo. Ito'y kapahayagan ng pagsamba sa Diyos sa panahon ng krisis sa buhay. Krisis po ngayon. Nag-start po March 16, hindi ako lumabas up to present. Pero biyaya ng Diyos. Naiyak nga ako nung buksan ko yung pinto Yung meron akong 3 malalaking ampalaya at 2 klaseng sili. Di ba napakabuti ng Diyos? Yan ang kapahayagan. Masiyahan tayo. Magpasalamat sa Diyos, masiyahan tayo kung ano yung meron tayo. Ang pangatlo, we need to exercise our faith to God. Matutuhan nating ipahayag yung ating pananampalataya sa Diyos in times of crisis. Nakakalungkot po. Ito po yung kalagayan ng mga mananampalataya. Sobrang umasa sa gobyerno. At minsan, dinadaya pa ang gobyerno. Nahirap na ang ating Pangulo, ang lahat ng government officer, lalo na yung mga mayor natin. Alam niyo po, yung mga mayor natin, silang hirap na hirap. At yung ating mga barangay. Ang presidente natin naghahanap ng pera para ibigay sa mga LGU, para ibigay sa barangay, para ibigay sa atin. Anong gawa ng tao? Ito lang. Walang kasiyahan, Bukod pa ron, yung pananampalataya ng maraming tao, umaasa na lang.
Bakit hindi tayo umasa sa Diyos? At yun ang magandang exercise natin sa buhay natin. Ang sabi sa 6 at 7, nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, o Diyos namin. Sabi po sa verse 7, magpatuloy nawa ang iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Ito pong talatang ito, kung pag-aaralan po natin, nagbukas po ako ng marami kong libro hanggang kaninang umaga. At natutuwa ako, nakita ko po ito. Ito po ang verse 6 and 7, ito po yung past blessing and continuous blessing from time to time sa bawat sa atin through confidence to God. Ibig sabihin, sa pamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, yung pagpapalang nakaraan sa atin, yung nakaraan wala pang pandemic, nandahin natin blessing. Ngayon, meron ng pandemic. Andiyan pa rin, consistent pa rin, yung blessing ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, exercise lang natin yung faith natin sa Diyos. Ipahayag natin sa Kanya sa kabila ng problemang ito. Sa panahon natin ngayon, ang sabi po ng Biblia, sabi po ni Timothy, ito po yung binanggit ko kahapon sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kapatid, mga pamangkit, mga apo. Sa chapter 4, verse 12, huwag mong hayaang hamaking kaninuman dahil sa iyong kabataan, bago mananampalataya, may edad o anumang pagkapaliwanag ng salitang kabataan. Sa halip, sabi po dito, sikapin mo maging halimbawa ka sa mga mananampalataya. Sa lahat ng nagsasabing mananampalataya dito sa lupa, sa ating kapaligiran, sabi dito, maging halimbawa ka. Sa lahat ng nagsasabing Kristiyano, sa pamamagitan ng iyong pagsasalita, sa iyong pag-uugali, sa iyong pag-ibig, sa iyong pananampalataya, malinis na pamumuhay. We need to become a model in our community sa pamamagitan ng sa pagsasalita bilang Kristiyano. Sa pagsasalita dapat always be encourage other people. Sa pag-uugali, medyo mahirap ito Dapat nababago yung ugali nating mali. Yung pag-ibig, iniibig yung hindi kaibig-ibig. At hindi natin iisipin bumalik yung pag-ibig. At yung pananampalataya, nakikita sa buhay natin. Pag sinabing malinis sa pamumuhay, naintindihan natin ito. Hindi dapat gumagawa ng mali. Alam niyo, nakakalungkot. May mga barangay na ganito. Pero pangit, lalo na sa ating mga mananampalataya. Dito sa talatang ito, sabi, huwag mong hamakin ka ni naman. Ibig lang sabihin dito, never underestimate yourself. Huwag mong sabihin, ganito lang ako, wala ako. Tandaan mo, meron kang Diyos. Meron Diyos na laging nakatuon sa buhay natin. Meron Diyos na nakasubaybay sa atin lahat. Alam ng Diyos, ang laman ng puso ko, ng puso ng bawat isa. Alam ng Diyos yung kailangan natin. Kung ipapahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya, God will bless us. Kung nung nakaraan pinagpala tayo, magpapatuloy yun, makita lang ng Diyos yung lubos sa pagtitiwala natin sa Kanya. Huwag mo underestimate yung sarili mo. Pangalawa, renew ourselves in God's view. Sa pananaw ng Diyos, makita natin araw-araw nababago tayo. Yung buhay natin ito. Nare-renew yung buhay natin sa harap ng Diyos, hindi sa harap ng tao. Paano gagawin natin yan para ma-renew? Araw-araw dapat sinusuko natin ang buhay natin sa Diyos. Hingi natin sa ibang tao, dapat sa Diyos. Kaya bilang magkakapatid, bilang mananampalataya, worship God in crisis is must. To exercise our faith to God. Ipakita natin na araw-araw talagang nababago tayo. Sa harap ng Diyos, wag sa tao. And God will do His part sa buhay natin lahat. Ang sabi po ni Timothy chapter 6 verse 12. Ng pananampalataya, hawakan mong mabuti ang buhay na wala hanggan. Dahil yan katinawag ng Diyos nang ipahayag mo
Sa harap na maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Ibig sabihin dito, panindigan mo ang pananampalataya mo sa harap ng Diyos. Sinasabi mong Kristiyano ka, panindigan mo. Panindigan natin ito. Makita sa atin ang totoo, ang katwiran ng Diyos. Ang sabi ng wikang Banyaga sa English, fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you declare so well before many witnesses. Ipaglaban mo talaga yung mabuting pakikibaka sa totoong pananampalataya. Pag nakita ng Diyos sa atin lahat yan, kahit may banta ng COVID, kahit may banta ng kahirapan, kahit punong-puno ng problema ang ating gobyerno, God will bless us whatever we need. Kahit ano yung kailangan natin. Ang lahat ng tao hinihiling yung protection ng Diyos. Kung nagbabasa tayo ng Biblia, makikita natin yung himala ng Diyos sa buhay natin. Imagine niyo, binuksan ng Diyos yung dagat. Libo-libo mga Israel. Hindi kaya pwedeng ulitin ng Diyos yun? Palakpasin ng Diyos sa buhay natin yung kamatayan. Kung anumang uri ng virus na yan. Sa pagtitiwala sa buhay natin lahat. Nananampalataya po ako sa pagsamba natin sa Diyos, mararanasan natin a total protection from God, a consistent blessing from us, what we need. Kaya bilang magkakapatid, bilang mananampalataya, sa aking mga kapatid sa kaunlaran, dapat ang pananampalataya nakikita ng Diyos, hindi ng tao. Sa buhay natin lahat, bilang mananampalataya, sa lahat ng nakakakilala sa akin, nanonood nito, ang pagsamba sa Diyos, hinahanap niya sa atin kahit sa panahon ito ng crisis. We need to exercise our faith to worship Him in the midst of this COVID-19. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, be thankful, be contented what we have, and exercise our faith to God. And we will experience His consistent blessing in our life, and will give joy to us in our life and to our family. Para pagpalain pamilya natin, tayo mananampalataya, ang unang dapat makitaan ng Diyos. Ang pamilya natin madadamay ng pagpapala ng Diyos. Gusto mong pagpalain ng pamilya mo? Sa iyo dapat magsimula. Sa atin dapat magsimula. Bilang magulang, kung nakikita ng mga anak mo na hindi ganyan ang buhay mo, gagaya ang mga anak mo yan. Pero kung ang buhay mo kita ng Diyos, yung paglubos na pagtitiwala mo sa Diyos, pagpapalain ka, anak, lahat ng iyong pamilya. Kaya bilang magkakapatid, worship God in times of crisis, and God will do His part. A consistent blessings for us with our family. Isang magandang umaga po sa lahat. Naniniwala po ako, ito po ang aral ng Diyos sa atin lahat. Nasubukan mo na ba talaga ipayag? Kung puro salita lang tayo, ito yung pagkakataon. Isuko talaga natin yung buhay natin sa Diyos. Sa lahat po na magsasabi, Lord, alam niyo po yung kinanta natin, pinahal ko po talaga, kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito dahil tayo bahagi ng Diyos. We are God's property. It must to manifest our faith in God's view. And God will do His part. Isang magandang umaga po. Nawa maranasan natin ang pangangasiwaan ng Diyos. Manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Panginoon Diyos na may likha ang langit at lupa, nagpapasalamat po kami. Nagpapasalamat po kami, dakilang Diyos.
Sa katotohanan ng aklat na ito ng Awit chapter 67, nagagalak po kami. Ang unang talata ay pagpapala mo sa lahat ng nagtitiwala sa iyo. At ang verse 7, Panginoon, nagpapasalamat kami, a consistent blessings for us with our family. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin at tinuwalhati ka namin. Kahit panahon ng crisis, hayag ang iyong pagpapala. Salamat sa pribileyo, masamba ka namin. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at tinuwalhati ka namin. Ang aking pundalangin patuloyan sa lahat ng kabahagi ng aming pagsambang ito. Extend mo po, Panginoon, ang iyong blessing, pagpapala sa bawat isa, sa aking mga kapatid sa Iglesia ng Kaunlaran, sa kabuuan ng IRN, sa kalaganapan, maging sa ibang bansa. Maging, Panginoon, sa aking mga kapatid, sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa buong pamilya po namin. Tulungan mo kami, matutunan namin sambahin ka sa kabila ng crisis na ito. Makita mo sa amin yung lubos ng pagpapasalamat, yung kasiyahan sa buhay na ito, na ipinaglalaban namin yung aming pananampalataya sa iyo. Salamat, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin. Nuwalhati ka namin. Pinagpala mo po ang lahat. At dalangin po namin ng aming Pangulo, ang cabinet member, ang Senate, ang Congress, ang lahat ng gobernador, mayor at barangay. Amin. Pagpalain mo sila, kausapin mo po silang lahat na panindigan ang katotohanan, ang kanilang isagawa sa bansang Pilipinas. Sansalain mo po ang lahat ng hindi ayon sa iyong katwiran. Huwag mo pong payagan, dakilang Diyos, ang aming dalangin. Tulad po, meron pong ilang nagkamali, turuan mo po sila na makapaglingkod muli ng tama. Ilang barangay, sa ilang mga tanod, at tulungan mo rin po, dakilang Diyos, at pagpalain ang lahat ng frontliner, ang aming mga sundalo, ang aming mga pulis, ang mga barangay, ang bawat mayor, gobernador, ang mga doktor at nurses, at lahat, Panginoon. Ingatan mo po silang lahat at pagpalain. Nananampalataya kami, lubusan mo silang pagpapalain. Maging yung aming po mga kababayan, ang aming pamilya na nasa iba't ibang bansa. Ingatan mo rin po sila. Lubusan mo silang pagpalain. Maraming pong salamat. Pinagpala mo po kaming lahat. Purihin, Ama, ang iyong pangalan. Binasbasa mo kaming lahat. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen and Amen. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa mabiyayang pagsamba, sa pagsama ng Diyos sa ating lahat. Muli, isang magandang umaga po.